Hallelujah. Hallelujah. Ama naming nasa langit, pinupuri ka po namin, sinasamba, niluluwalhati, itinataas ang dakila mong pangalan, kayo lamang po ang dapat naming papurihan. Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari. Unang-una po sa lahat, nagpapasiyasat po kami, patawarin mo po kami sa mga nagawa namin mga pagkakasala. Tulungan mo po kami na ma-overcome po namin yung mga kahinaan namin. Tinataas ko po sa iyo ang gawain na to mula sa umpisa hanggang sa matapos. Pangunahan mo po kami ng iyong banal na Espiritu. Ilayo mo po kami sa gawa ng kaaway in Jesus' name. At itinataas ko po ang mga ngaral ngayong gabi na to. Nagalooban mo po siya ng triple portion of your anointing, wisdom and knowledge. Ilayo mo po siya sa pagkakamali. Lahat po ng kanyang sasabihin ay galing sa iyo. Dinadalangin ko rin po sa iyo ang aming mga pastors sa Living Hope Church, sa CLG, CLGM, sa pangunguna po ng aming pastora Remy, Feli, Rosie, Pastora Maura, Manny and Aris. Pagkalooban mo po sila ng maraming i-feed mo po sila ng maraming revelations mo. Pagkalooban mo po sila ng wisdom and knowledge. Ingatan mo po sila, ilayo sa sakit at karamdaman. Bigyan mo po sila ng kalakasan sa physical, higit sa spiritual. Gamitin mo po sila mightily sa iyong ubasan na sa ganoon. Marami kaming mga mensahe, mga salita mo na ito'y aming maipamuhay, mamunga ng malalim sa aming mga puso at maipahayag din namin ito. Dinadalangin din po namin ang lahat na makikinig. Pagpalain mo po kami at higit sa lahat, lumakas po kami sa mga sasabihin mo ngayong gabi na to. At tinataas ko rin po sa iyo ang magpapahayag na yung salita na nawa, pagkalooban mo po siya ng karunungan at kaatman, anointing of your Holy Spirit, gabayan mo siya, pagpalain mo siya. At ang aming bansa, dinadalangin ko rin po sa pangunguna ng aming Pangulo hanggang sa pinakamababa barangay officials na nandun po sa kanila yung magkaisa sila at makakilala sila sa iyo. Pagkalooban mo rin po sila ng wisdom and knowledge. Higit sa lahat, dalangin po namin na mawala na itong corruption, itong mga drugs, mga drug lords na nasa kapulisan, nasa kasundaluhan. Dalangin po namin na patuloy na mawala na po ito. At tinataas din po namin yung init na to, nawa Lord, yung mga nasalanta ng init na to, nawa makabalik sila, makamove on sila. Kayo po ang mag-provide sa lahat ng kanilang mga pangangailangan, higit sa lahat, Lord. Dalangin din namin ang aming church na patuloy na magpadala ka po ng maraming kaluluwa. Na sa ganoon, makasumpong din sila ng kaligtasan. Hindi lamang kami, maging sila rin. Salamat po sa iyo, aming Ama, sa gabi na to. Ikaw lamang ang aming maitaas at mapapurihan. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, karangalan, kapangyarihan at kaluwalhatian. Sa nag-iisang pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen po. Amen po. Amen po. Ibinabalik ko na po kay Sister yung kakanta. Sige po. Sino nga ba kakanta? Sister Alay. Blessed day po, malinaw po. Amen po. Amen po. Sige po. Tunay nga pong napakabuti at napakadakila ng ating Panginoon. Kaya nararapat lamang po na ibigay po natin yung nararapat na pagsamba, pagdakila po sa ating Panginoon. Awitin po natin yung hindi ako magsasawang purihin ka.
Sige po, start na po. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa. Sa araw-araw, minsan pa po sa umaga pagkagising. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging awitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Hesus, purihin ka. Minsan pa po hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging awitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Hesus, purihin ka. Laging awitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Hesus, purihin ka. Minsan pa po, laging aawitin. Laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Hesus, purihin ka. Panginoong Hesus, purihin ka. Sige po. Amen po. Malinaw po ako. Malinaw po. Yan, amen po. Magandang gabi po sa bawat isa. Ako po muli ang naatasan sa bahagi pong ito ng ating gawain, ang pagbabalik po natin ng ating pasasalamat o ang testimony po natin. Alam ko po excited ang bawat isa na magbahagi. Amen po ba? Amen. Yeah, amen. Sabi nga po doon sa napanood ko imposible daw po na wala tayong maipagpapasalamat sa Diyos. Kahit nga daw po yung mga panalangin natin na ang naging sagot ay no, ay pwede din natin po siyang ipagpasalamat dahil po minsan hindi man po yung kagustuhan natin yung naging katugunan, mas humigit pa po sa inaasahan natin yung naging resulta. Kumbaga po, mas pinaganda pa ni Lord yung istorya na ibabahagi po natin. Amen po. Kaya sino po ang unang magbabahagi po ng kanilang testimony? Mag-amen lang po. Amen. Sige po, Ninang Tess. Sa uulitin po, magandang gabi po ulit. Una sa Lord, pangalawa sa inyo. Ang aking pong testimony ay nasabi ko na ng Sunday sa aking mga kamag-anak, sa aking mga kapatid na pastor at pastora. Ito po, nagagalak po ako dahil regarding po kay brother husband na hindi po inano ng Panginoon na agad-agad ay mabiopsy siya. Siguro po naging maganda ang resulta ng kanyang pangalawang laboratory, kaya ang tanong agad ng doktora,
ay biopsy o gamutan. Mabilis pa po sa 4:00 na sumagot si Brother Admer ng gamutan. Salamat po sa Panginoon. Sabi nga ni Sister CJ, expect the unexpected. Kasi nga po, yun po yung iniiyak ko sa Lord na nawa, sama po sa panalangin. Pakisama po sa panalangin sa inyo ang aking brother husband na yung iniinom niyang gamot ay makatulong sa kanyang nararamdaman. Pero sabi ko nga sa kanya, malaki ang ating Diyos. He is a great healer. Siya si Jehovah Rapha. At sabi ko, palakasin mo yung kalooban mo dahil unang-una, ang Diyos ang nagpapagaling, tulungan mo rin yung sarili mo. Kasi kung lagi kang pinanghihinaan ng loob, ay laging mapupunta yan sa depression o anxiety. Kaya ako po, binigyan din ako ng Lord ng kalakasan ng loob dahil nung una talagang nahihirapan ako dahil hindi ako sanay. Pero pinalakas po ng ating Lord ang aking kalooban dahil kung pareho kami manghihina, walang mangyayari sa amin. Amen po ba? Kaya napakabuti po ng Panginoon dahil itong ating mga patotoo ay nagiging bahagi isa't isa, nakakapagpalakasan tayo. Kaya nga sabi, ang daming promises ng ating Lord, ilan na ba yung nakuha natin sa mga pangako niya? Kaya dapat itong mga patotoo na to, nag-uunahan pa tayo. Amen. Dahil ang kalakasan natin, yung sa bawat umaga na paghinga natin, pagpapala na yun sa atin ng Panginoon. Kaya salamat po sa inyo, sa mga panalangin, at salamat po sa lahat. Salamat unang-una sa ating Panginoon. To God be all the glory. Okay na po. Yan, amen po, amen. Sabi nga po sa Jeremiah 30:17, di ba po? He will restore our health and heal all our wounds, declares the Lord. Kaya lagi lang po nating idulog sa panalangin, syempre, unang-una, at tama po yun, natulungan din ni Ninong yung sarili niya, nabantayan, tuwing may mararamdaman siya or maging aware po siya sa sarili niya, lalo na sa kinakain, sa intake ng food. Kasi pag umiidad po, syempre, dyan lumalabas yung mga hindi nating inaasahan na meron pala tayo. Kaya, yon, tama po yung ni Ninang Tess na si Lord ang tagapagpagaling natin. Magkaroon lang po tayo ng tiwala at pananalig sa Kanya. Amen po. Basahin ko po yung kay Ate Weng na testimony po. Ayan, Blessed Eve po. Pakipasa na lang po sa in charge. Malakas daw po yung ulan sa Tarlac. Nagpapasalamat po ako kay Lord sa pag-iingat niya sa amin. Pang 5 days na po namin dito. Safe po kami sa araw-araw na biyahe. 1 hour mula sa school na tirahan namin. Safe po kami nakakabalik. Salamat po Lord sa pag-iingat sa lahat. Glory to God po. Ayan, amen po. Tunay po na ang Diyos ay ang ating tagapagprotekta din sa lahat po ng ating ginagawa. Layo po pala nung pinaggaganapan nung akala ko po parang malapit lang. Sabi nga po ni Juliana, open na open yung pinagtatakbuhan po nila. Ipan na po yung init, tapos maglalaro pa po sila. Kaya salamat po sa Diyos sa protection po sa bawat isa sa kanila, lalo na po sa kanilang mga manlalaro. At sa init po ng panahon, minsan hindi maiwasan yung mga hindi inaasahan. Pero salamat po sa Diyos sa palaging pag-iingat at pagpoprotekta po sa bawat isa. Sige po, sino po ang susunod? Amen. Sige po ng Norma. Ako po yung magandang gabi po sa ating lahat at sa ating Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon kasi kahapon nung umuwi ako, mainit na mainit. Pati yung sinakyan kong jeep, napakainit. Halos magpaypay ako hindi ko nararamdaman yung lamig ng pagpapaypay ko. Tapos hindi ko pinapansin yung init na yun pagdating ko.
nagilamos agad ako. Tapos kumain ako. Pagkakain ko naman, nagpahinga lang ako sandali, nakatulog ako. Nung hating gabi, nagising ako ng alauna. Basang-basa ako ng pawis. Ano ba yun? At naririnig po ba ako? Basang-basa Opo. ng pawis at nalalamig ako, pati pa ako nalalamig. Sabi ko, tumayo ako. Sabi, para akong naiihi. Umihi muna ako. Pagtayo ko, hilong-hilo ako. Akala ko mabubuwal ako sa CR. Pagkatapos kong umihi, pumasok uli ako. Sabi ko, Lord, huwag naman po. Sabi ko, ganyan. Ayoko pong magkasakit. Tapos nung umupo ako, nagpalit ako ng damit, nagbihis ako. Basang-basa ako ng pawis. Ginising ko si Brother Dante. Sabi ko, kuha mo nga ako ng mainit na tubig. Nalalamig ang buong katawan, panay pawis. Tapos pagka, maya-maya, uminom ako ng mainit na tubig. Nagsuka pa ako ng nagsuka. Ala naman ako sinusuka, kundi puro tubig na maaasim, sabi ganun. Tapos nung maya-maya ay sabi ko, umupo ako. Sabi ko, Lord, ano po ba gagawin ko para maalis yung pagsusuka ko? Tulungan mo po ako. Sabi ko, nag-pray ako. Hindi ko naman magising si Gandhi dahil pagod na samahan ako sa ospital. Pag minom na ako ng tubig na mainit. Ngayon pag upo ko, nakita ko yung alcohol. Nagpahid ng alcohol. Sabi ko, Lord, tulungan mo po ako. Sabi ko, ganyan, pahintuin mo po yung aking pagsusuka. Kasi naalala ko nung nakalulun ako na lechon, na hirap din ako. Pamaya-maya nung pagkainom ko ng tubig, medyo nawala-wala na. Nagpunas ng pawis, alcohol, bihis. Kasi sabi ko, Lord, sana po makatulong na ako ng maayos para makakapasok ako bukas sa palengke. Nagdududuwal pa rin po ako. Pamaya-maya nag-pray ako. Sabi ko, Lord, sana po makapagpahinga na ako. Pahid pa rin ako ng pahid ng alcohol. Kaya nung pagkatapos na isang oras, ayun po, naidlip ako. Ayun, nawala-wala yung aking pagsusuka. At tapos, bigla akong nagising. Sabi ko, maaga pa, baka pwede pa akong pumasok. Pagbangon ko naman, hilong-hilo ako. Sabi ko kay Brother Dante, sabi ko, tumawag ka na kay Tess, sabihin mo hindi ako makakapasok dahil nahihilo ako. Ayun nga po, maghapon akong nagpahinga at naging maayos naman po ay pakiramdam ko. Kaya salamat sa Panginoon, tunay nga pong siya ang tunay nating magagamot. The great healer. Sabi nga ni Sister Tess, tumawag lang tayo sa kanya, hindi niya tayo bibiguin. Ayun nga po, to God be all the glory. Maraming salamat po. Ayun, amen po. Gaya nga po ng sabi sa Psalms 46:1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Siyempre po, sa mga oras na ganun talaga pong minsan nauuna pa yung para po bang ano po ba tawag doon? Parang taranta na ano ba to, mainit lang, nagsusuka na ako, ano ba tong nararamdaman ko. Pero sabi nga po, unahin natin yung manalangin bago ang lahat. Huminga po muna tayo bago mataranta at manalangin, idulog sa Panginoon kung ano po yung unang dapat gawin para po, kumbaga, hindi tayo makagawa ng hindi aayon dun sa sitwasyon natin. Kaya, yun po. Salamat po sa Diyos. Iba po talaga init ngayon. Biruin niyo po yung 5:30 a.m. Humuhulas ka na. Dati po nakakumot ka pa ng 5:30. Ngayon po magigising ka na sa sobrang init. Kaya more tubig
po tayo sa bawat isa. At pag sobra po, sabi nga maglagay daw po ng bimpong basa sa batok o kaya po sa ulo para hindi manakit ang mga ulo natin. At syempre po, huwag magpapatuyo ng pawis. At uso din po ang ubot sipon. Yan, amen po. Mayroon pa po bang gustong magbalik ng kanilang pasasalamat? Ayan. Papuri at pasalamat sa Diyos dahil si Karen ay nakapagsimula na ng work. Hinatid namin ng umaga, inintay pa namin hanggang hapon. Sabi ko para tayong para tayong may nursery na estudyante. Kasi syempre gusto rin namin makita kung saan ba siya papasok, kung okay ba yung papasukan niya. Salamat sa Lord at nagkataon naman na dapat kasi bukas siya papapasukin. Kaso merong isang nurse daw na hindi pumasok kaya pinag-report na siya. Sabi kahit na late ay gagawin na lang daw whole day yung kanyang araw. Kaya mabuti naman dahil walang pasok. Kaya naihatid namin siya at mukha namang masaya siya nung lumabas dun sa factory na pagtatrabahuhan niya. Yan po, to God be all the glory. Amen. Sarap naman po nun. Pero yun po, galing kang pagod ng work, tas ang sasalubong sa'yo, magulang mo. Nakakatawa naman po na talagang sa age po nila Ninang Rosie at Ninong Manny, yung pagiging magulang nila, hindi nila inaalis sa kanila at nakikita po yun ng kanilang mga anak at nararamdaman din ng hindi anak, magulang. Ayun, nakakatawa lang po si Lord na talagang yung kalakasan nandun po sa inyo at nakakapag-intay pa kayo ngayon ng nagtatrabaho na. Parang kailan lang po, pinag-aano po natin na makapasala, makagraduate. Oo nga, talaga napakabuti ng Lord. May work na si Ate Kim, kaya nakakatuwa po ang Panginoon sa pagkilos po sa buhay ng bawat pamilya. Amen po. Siguro po ay balik ko na kay Ninang Feli. Amen po, Ninang Feli. Salamat po sa bawat isa. Okay. Salamat po sa patutuon ng lahat. Ako rin po magpapasalamat sa Panginoon. Kasi kagabi po, sinabi ni Andrew na magtinda muna ako at siya'y luluwas. So naisip ko po na ilang linggo na silang dumadaing na mahina ang benta. Kasi nga po, nalipat sila ng lugar. So nung sinabihan po ako, lagi ko naman pong sinasama sa panalangin yung mga tindahan nila ni Sister Tess na pagpalain ng Panginoon. So kagabi po, sabi ko, Lord, ako yung tatao doon. Ayoko po sana, iniling ko po sa Panginoon na sabi mo nga po sa Matthew 7:7, pag humingi ka, ikaw ay bibigyan. Kumato ka at ikaw pagbubuksan. So kinato ko po at hiningan ko ng tulong si Lord kagabi para buksan niya yung pintuan ng mga mamimili na pumunta doon sa lugar ng tindahan nila Sister Tess at ni Brother Andrew. Noong pong umaga pagating ko, medyo tinanghali ako. Sabi ko doon sa tindera, kami kumusta ba? Wala pa pong benta, tita. Medyo sabi ko, parang nag-worry na ako pero hindi. Sabi ko ganun. Yung pay ko, sabi ko ganun, bibigyan tayo ni Lord, sabi ko kay Camille. Tapos po, naalala ko yung tinuro ni Pastora Remy, yung power of declaration. So, I keep on declaring na magkakabenta kami ngayong maghapong ito. So, God is good po. Sabi nga ni Sister Tess, yung mga pangako ng Diyos ay nandiyan lang para angkinin natin. Kaya salamat sa Panginoon na tunay na tapat siya sa kanyang mga pangako. Basta tapat ka rin.
sa Kanya, hindi Kanya bibiguin. Yun lang po at salamat sa Panginoon na mula nung dumating ako, nagbenta naman kami. May nag-wholesale pa. Kaya salamat sa Diyos. Nung dumating po si ano tanong, Nay, kumusta na? May benta naman ka ako. Kaya sa Diyos po ang lahat ng papurit pasalamat. So ngayon po, dadako na po tayo sa, sabi ko nga, pagkain ng ating kaluluwa. Siyempre, pag kumain yung ating kaluluwa, sumusunod yung ating physical na katawan na lumalakas. Kaya huwag na po nating patagalin, ibigay na po natin sa lingkod ng Diyos. Magbabahagi ngayon si Pastor Aris. Amen po. Maayos po ba ang aking Hello po. audio? Dinig po ba ako? Amen po. Mahina ng konti. Mahina po ba sa lahat? Hindi Ngayon naman. okay na. Ayan, Okay na ngayon. okay po. Salamat po sa Panginoon sa ating mga testimony. Tunay nga po na ang Diyos ay napakabuti at kailanman ay hindi nagkukulang, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa kanyang mga anak na ang kabutihan niya, ang pagpapala niya, ang pabor niya ay mararanasan ng mga anak ng Diyos na sumusunod sa kanyang kalooban. Kaya po, napakasarap at napakagandang isipin na may Diyos tayo na gumagabay at kumikilos sa ating mga buhay. So yun, salamat po sa Panginoon at sa gabi po na to, tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. Share ko lang po ang aking screen. Ako rin po magpapasalamat sa Panginoon sa kabutihan niya dahil malapit na pong matapos ang aking pag-aaral sa Bible School para sa second year. So ilang pasok na lang yung kailangan namin gawin. Kailangan namin pumunta ng Pampanga, isa pa. At nakakatuwa po ang Panginoon dahil naganap o na siya yung tumulong sa akin all the way mula sa simula hanggang sa huli. Hindi dahil magaling tayo, kundi may mga sitwasyon din na nahihirapan, pero andun yung wisdom ni Lord. At lalo na nga pag nagmo-motor papunta, minsan itong nakaraan, dalawang beses na hindi gumana yung brake ko doon sa kaliwa. Pero ganun pa man, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil nandun yung pag-iingat niya. At yun po, ay ilang araw na lang magga-graduation na. At ang graduation po namin sa Inares ay June 1. Ang recognition namin ay May 17 yata, kung di po ako nagkakamali. Kaya po, salamat sa Panginoon dahil ganun-ganun lang. Next year, third year na para sa Panginoon. Kaya po, all glory to God. At tayo po ay mag-aral na ng salita ng Diyos sa gabi na to. Tayo po muna ay manalangin. So kapag po umihina or nawawala ang aking audio, ay sabihin niyo lang po. Tayo natin gawa ng paan. So muli po, tayo po ay manalangin sa gabi na to. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Ama, kami po ay dumudulog sa inyong trono. Kami po ay nagpapasalamat dahil sa kabutihan mo sa aming mga buhay, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na ang inyong mga anak na nagtitipon-tipon ngayong gabi na to ay patuloy mo pong katagpuin, Panginoon. Banal na Espiritu, ikaw po ang kumilos at kumausap sa bawat puso, Panginoon, sa bawat isipan na naghihintay ng iyong mensahe, Panginoon. Lord, tunay nga po na ikaw ay mabuti at anumang mga sitwasyon meron kami, anumang mga pinagdadaanan namin, ay alam namin kasama ka namin dito. At mararanasan namin ang kabutihan mo sa anumang sitwasyon na yan, Panginoon. At maihahayag namin, maite-testify namin na ang Diyos namin ay buhay, ang Diyos namin ay tunay, ang Diyos namin ay kumikilos sa aming mga buhay. Kaya Lord, sa gabi po na to, minsan pa patuloy niyo po kaming hubugin, Panginoon. Patuloy niyo kaming palalimin sa iyong salita sa paggabay po ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng inyong lingkod, Panginoon,
na gagamitin mo upang ipahayag ang iyong mga mensahe sa gabi na to, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ito ay matanim sa aming mga buhay, ito ay magbunga, ito ay lumago, Panginoon, upang ang bawat isa, Lord, ay magamit mo ng mas matindi, higit kaysa dati, Panginoon. This is our desire, Lord, na we will follow you together, Panginoon. We will follow you na walang maiiwan, Panginoon. Lahat ay sama-sama kami. Mararanasan ng magandang buhay, mararanasan ng kagalingan, mararanasan ng presensya mo, mararanasan ng paglalim sa iyong salita, Panginoon. Salamat, Lord, dahil sa gabi po na to, patuloy kang magpapakilala ng iyong kabutihan, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. At ang lahat ng ito ay binabalik po namin sa iyo, aming Ama, sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen po. Amen. Amen po. Amen po. So muli po, tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos at mukhang may fireworks doon sa gawi ng Santo Rosario ba yan? So, yun. Salamat po sa Panginoon dahil tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos sa gabi na to. At nandun pa rin po tayo sa ating following Jesus together o follow Christ together, magkakasamang sumusunod kay Kristo. Diba? Episode 16. So, sabi nga dyan sa Ecclesiastes 4:9, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Diba? Bago ang pagdami, napakaganda ng ginagawang pundasyon sa atin kasi ang pinakamatibay na pundasyon ay hindi isa kundi laging dalawa. Iyan ang disenyo ng Diyos dahil mas mainam, mas mabuti ang meron tayong kadalawahan. Kaya yung mga prayer partner natin, dapat mas lumalim tayo sa relasyon sa Panginoon at sa ating mga kapartner upang mas lalo tayong umunlad. Dahil ito yung tema natin, ito yung nilalakaran natin. Siyempre, pag namimiss natin, hindi natin nagagawa yung parte natin, may namimiss din tayo sa Panginoon. Kaya dapat we need to remind our partners na we need to follow Christ every day, araw-araw. Dahil mas mabuti ang dalawa kaysa isa. Di ba? Meron kang kasyera ng problema, meron tutulong sa'yo, meron kang kasyera ng kagalakan, at may mga magpapaalala sa'yo kapag nakakalimot tayo. So, ito yung lalakaran natin sa ating iglesia, yung sa episode 16. At dahil ito nga yung the Jesus way na kung saan 2 by 2 siya nagpapadala. Di ba yung mga disipulo, dalawa-dalawa. At sa kanilang paghayo ay binigyan sila hindi lamang ng kapangyarihan o ng authority sa mga masamang spirito, kundi kasama na doon yung kapangyarihan na inilagak ng Diyos. Kasi nga po, yung tinuro sa atin ng linggo, recap lang natin ng matulin, na ito yung ano nga ba yung kapangyarihan ng dalawa? What is in the power of two? Diba? Bakit hindi one lang? Bakit ito yung disenyo ng Diyos? Bakit ito yung Jesus way na 2 by 2? Nakakatuwa nga po kasi sa spiritual, nais din ng Diyos ng dalawa. Diba? Tayo at ang Panginoon. Kailangan magkasama. Sabi nga ng salita ng Diyos, kapag wala ang Panginoon sa ating mga buhay, kapag hindi natin siya kasali, kapag hindi natin siya sinusunod at inuuna, wala tayong magagawa. Kumbaga ang buhay na layo sa Panginoon ay walang value, walang kabuluhan, walang kagandahan kumbaga. Sa spiritual, pagdating naman sa physical, dahil kasama natin ang Diyos, being an individual, bilang isang mananampalataya, nakasama natin ang Panginoon, ay mas magiging produktibo tayo kapag meron pa tayong isang kasama na mananampalataya din. Kaya nga napakatindi ng inaasahan ng Diyos sa bawat isa sa ating iglesia dahil alam niya yung kanyang nilikha at alam niya yung pinagmumulan natin ng kapangyarihan ng ating kayang gawin dahil we have the Holy Spirit with us. Kaya nga ang sabi doon sa Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Sa tatlong verses po, ito muna yung kinuha ko.
na binigay sa atin ng lingkod ng Diyos patungkol dito sa kapangyarihan ng dalawa. The power of two. Sabi doon, you will receive power when the Holy Spirit comes on you. So, pagdating ng banal na spirito, ito yung bilin kasi po ng Panginoong Jesus sa kanyang mga disipulo. Sabi niya, huwag mo na kayong aalis, stay lang kayo. Dahil mayroong paparating, may ibibigay sa paglisan ng Panginoon. Ito yun, yung Acts 1:8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. So, kahit anong dala-dalawang gawin natin, kahit anong strategy, kahit anong husay natin ang pagpaplano, kapag wala yung kapangyarihan o yung pagsama ng banal na spirito, baliwala. Dahil nasa kanya yung power na binibigay ng Panginoon o yung effectivity, yung productivity, yung pamumunga na tinatawag. Kaya napakahalaga na sa ating pagdala-dalawa kasama natin si Holy Spirit dahil mayroong power. Dahil dyan, bakit bibigyan ng power? Bakit bibigyan ng kapangyarihan? And you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Diba? Sa Tagalog ang sabi, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. Para saan? Upang tayo magiging mga saksi sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. So may iniata sa atin ng Panginoon na magiging posible ito dahil sa kapangyarihan na ibinigay sa atin ng banal na Espiritu. Dahil kasama natin siya araw-araw. Kaya naman, lahat ay nagiging posible. Itong mga powers po na pag-aaral, i-recap natin ay posible dahil sa kapangyarihang ibinigay sa atin ng Panginoon. So ito nga po yung kapangyarihan ng dalawa, part 1 pa lamang na pag-aaral natin. Ano bang meron sa dalawa? Bakit ito yung disenyo ng Diyos na simula, na magandang pagsimula, na magandang pundasyon upang ang kanyang iglesia ay mabuo? So katulad nga po na sinasabi sa 1 Corinto 4:20 na ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang sa salita, di ba? Kundi ito ay patungkol sa kapangyarihan. Ibig sabihin, mayroong manifestation. Kaya nga, ang kaibahan natin sa iba, ang kaibahan natin ay nandoon yung pagkilos ng Diyos sa atin. Nakikita sa atin yung bunga, nakikita yung manifestation, nakikita na, oo nga no, totoo nga pala, oo nga no, merong ginagawa ang Panginoon na hindi lang to puro sabi-sabi, oh, masarap maging born again, o masarap ma-inlove kay Lord. Bakit? Anong meron, di ba? Merong nakikita at merong pagkilos, may nangyayari kumbaga sa buhay ng bawat isa. Kaya naman, ang kaharian ng Diyos ay patungkol sa kapangyarihan. May manifestation, may nagaganap. Kaya nga dapat sa buhay ng bawat isa, may nagaganap ba sa buhay natin? Ibig sabihin, kapag may nagaganap, naka-align tayo sa kalooban ng Diyos. Pero kapag wala at iba yung nangyayari, check natin ang ating sarili. So, ano ba yung kapangyarihan ng dalawa? Una, yung the power to spread the gospel. Siyempre, yung kapangyarihang ipalaganap ang ebanghelyo. Katulad ng mga disipulo na sila ay pinadala o inihayo ng dala-dalawa upang maipalaganap ang ebanghelyo. Yung power to spread the gospel, bari mo mula po sa Jerusalem hanggang dumating sa Pilipinas, sa iba't ibang dako ng mundo. Diba? Ganon katindi ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga hindi lang to sa salita lamang na, matindi ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi. Nakikita ito at hanggang sa panahon natin, hanggang sa mga liblib na lugar, patuloy pa rin silang inaabot ng mabuting balita. Ito yung kapangyarihan na yon. Kaya nga, we need to move. Kailangan natin kumilos, kapatid. Dahil ito ang isa sa kapangyarihang ibinigay sa atin kasama ng ating kapartner. Isa pa is the power to multiply. Ang kapangyarihang magparami. Di ba? Mula sa dalawa,
ay dadami kung paano ang mga lingkod ng Diyos ay pag naghayag everyday, 3,000 yung nakakatanggap sa Panginoon, 5,000 yung kumikilala sa Panginoon. Araw-araw may nadadagdag sa kanila. Bakit? Dahil mayroong kapangyarihan ng Diyos. May pagkilos, kumbaga. Meron, nakakonekta sila sa source. Diba? This is the power to multiply na mula sa dalawa ay hindi lamang sila para sa kanilang mga sarili, kundi we need to share. We need to grow. Katulad dito sa number 3, yung the power to thrive. Ang kapangyarihang lumago o umunlad. Diba? Ang buhay po natin, sa tulong ng ating mga ibinibigay na mga lingkod din ng Diyos, ay hihilahin tayo pataas. Hihilahin tayo sa paglago. Hihilahin tayo sa pagbabago, hihilahin tayo sa pagunlad, di ba? Kaya napakahirap kapag ang kapartner mo ay hindi kalooban ng Diyos. Kaya nga, masarap na sa iglesia natin, binibigyan tayo ng mga kapartner na tutulong sa atin upang tayo ay hilahin pataas, di ba? Kapag nakakalimot, may magpapaalala. Kapag nanghihina, may magpapalakas. At kapag may naranasan siyang mabuting bagay, ibabahagi niya para maranasan din ng kanyang kasama. And this is all dahil sa kapangyarihan o dahil sa pagsama ng banal na spirito sa ating mga buhay. Muli, sabi ko nga, kahit anong ganda ng dala-dalawa, kahit anong husay, kapag wala si Holy Spirit, hindi natin ito mararanasan itong mga kapangyarihan na to. Diba? Nais ng Diyos na tayo ay magpalaganap ng salita ng Diyos. Nais ng Diyos na tayo ay dumami. Kasi andun yung resulta di ba? Pag dumadami. Nais ng Diyos na tayo lumago at umunlad. Di ba? Nais ng Diyos na maranasan natin yung kapangyarihan na magtali at magkalag na binabanggit ng Biblia, the power to bind and loose. Dahil kakailangan natin to sa ating mga buhay Kristiyano, sa ating pananampalataya. Dahil may mga spiritual, may mga sitwasyon na kailangan maunawaan natin ano ba yung kalooban ng Diyos, ano ba yung kailangan nating lakaran. Dito pinapakita sa atin na binibigyan tayo ng responsibility ng Panginoon, ng authority, at ng supernatural power para maganap yung kalooban niya sa ating mga buhay. Halimbawa, sa ating mga pamilya, papayag ba tayo na ang pamilya natin ay pagharian ng kaaway? Diba? Mapasok tayo ng iba't ibang spirito. Halimbawa, yung spirito na nagkakaroon ng selosan. O kaya spirito na walang pagkakaisa. Ito ay gawa ng kaaway na dapat hindi natin pinapahintulutan. At ang pinapayagan lang natin ay yung kung ano yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil kung ano man ang kalagan o itali natin dito sa lupa, ay gaganon din ang gagawin sa langit. This is the power na binibigay ng Panginoon. At ang panghuli po, dito sa part 1, ay ang the power of declaration. Katulad po na nabanggit ni Pastor Rapeli, napakahalaga ng ating mga sinasabi, napakahalaga ng ating bibig. Dahil sa bibig natin, nandyan yung kapangyarihan ng buhay at kamatayan. Sabi ng salita ng Diyos, kung anong naririnig ko sa iyo, yun yung gagawin ko. Kaya kapag puro negatibo ang lumalabas sa bibig natin, yun din yung nangyayari. Samantalang kapag dinideklara natin ay pawang mabubuti, pawang magaganda, yun yung magaganap. Dahil mayroon tayong kapangyarihan, katulad ng kapangyarihan meron ng Panginoon. So ito pong power of two na to, ay isang nakita ko dito ay ito yung mga pribilehiyo po sa atin ng Panginoon. Pribilehiyo na hinayaan niyang maranasan natin. Hindi po natin to karapatan, kundi pribilehiyo na tinanggap natin sa Diyos dahil nais niya na tayo ay equip sa ating paglakad, sa ating buhay pananampalataya. Diba? Katulad ng kapag ikaw nagkatrabaho sa isang kumpanya, diba? Ano-ano ba ang mga benefits, mga privileges na nakukuha ng isang nagkatrabaho sa kumpanya? Kapag hindi mo alam yung mga benefits na yon, sayang naman, diba? Hindi natin makiklaim. Halimbawa, libre pala ang mga anak. Dahil sakop ka ng kumpanya, yun yung isang benefits mo, yun yung isang privilege mo, yung mga hospital bills mo, sagot nila. Dahil hindi natin alam
o di mo alam yung benefits na yon, magbabayad ka pa rin. Pero meron palang benefits na i-claim mo lang. So ganito din po yung mga privileges, yung power na ibinibigay sa atin ng Panginoon. We need to know, we need to grow so that we can act. Kailangan nating malaman, kailangan nating patuloy na i-remind ang ating sarili, at kailangan nating lumago. Ano ba yung binigay mo na sa amin, Panginoon? Ano ba yung meron kami na kailangan namin lakaran sa buhay na to? Kasi katulad nun, napakahalaga ng power of declaration. Kapag puro negatibo yung lumalabas sa bibig mo, laging lang walang benta, laging lang pangit yung mga customer, yun nga yung magaganap. Pero kapag umaga pa lang dineklara natin na Lord, ikaw ang may-ari ng business na to, ikaw ang magpapala dito, magkakaroon kami ng magandang benta, magkakaroon kami ng magandang panahon, hindi kami masasaktan, hindi kami manghihina. So, iyan ang isa sa kagandahan when we know, kapag alam natin, at kapag mas lalo tayong lumalapit sa ating Panginoon. So, dito po sa 5 na to, ay meron isang pinaglalalim sa atin ng Panginoon. Muli lang po, this is a reminder sa mga bawat isa na alam na to, sa mga bawat Kristiyano, kasi napakahalaga ng the power to spread the gospel, ang kapangyarihang ipalaganap ang mabuting balita. Naisip nga ako, Lord, bakit ba kailangan naming i-spread? Bakit ba kailangan kaming kumilos? Bakit ba kailangan namin ipalaganap ang mabuting balita? Diba? Dahil nagnanais din ng Diyos. Nagnanais din ng Diyos na maranasan ng ibang tao yung pag-ibig niya. Diba? Sino po ba yung magulang dito na makita na pag nahihirapan yung anak niya, natutuwa siya? Pag naliligaw yung anak niya, nasisiyahan siya. Sino dito yung magulang na magagalak, matatawa pa kapag nadapa? Pag na-aksidente, nahihirapan yung kanyang anak. Diba wala? Ganun din. O meron man, di ko alam. Pero lalo na higit na hindi ganon ang nais ng Diyos, di ba? Ganun po yung sitwasyon ng Panginoon na nais niyang abutin yung mga nahihirapan, nais niyang abutin yung mga naliligaw, nais niyang abutin yung mga sumusuko na sa buhay nila at iparana sa kanila yung pag-ibig na katulad ng naranasan natin. Kaya naman, dapat po malakaran natin at magawa natin na we have all this power. Lahat tayo may kapangyarihang ipalaganap ang mabuting balita ng Diyos. Dahil nais ng Diyos na hindi lang tayo yung makaramdam ng pag-ibig niya, kundi maranasan din ng mga taong na wala pang Panginoon sa kanilang buhay, wala pang Jesus sa kanilang buhay, na maranasan yung mabuting balita ng buhay na to, mabuting balita ng mundo na to. At ang walang iba po ito, kundi ang ating Panginoong Jesus. At dati po, ng panahon ng during the Bible times, yung panahon ng mga apostol, panahon ng mga lingkod ng Diyos, marami sa kanila ang nakukulong, marami sa kanila ang pinapahirapan, marami sa kanila ang nakakaranas ng hindi magandang treatment dahil sa paghahayag nila ng salita ng Diyos. Ganon sila katapang na kahit ikulong sila, tuloy pa rin. Pero sa panahon po natin ngayon, although nagaganap po to sa mga bansang katulad ng China, sa mga bansang sobrang hirap maghayag ng salita ng Diyos, pero karamihan po ay pinakita sa akin ng Panginoon na maraming mga Kristiyano ang nakagapos at nakatanikala sa panahon natin ngayon. Bakit po? Dahil hindi tayo o hindi sila makapaghayag ng salita ng Diyos. Di ba? Katulad ng rights o yung mga benefits natin, hindi natin makuha. Ganun din yung paghahayag natin ng salita ng Diyos. Kaya po, may mga ilang dahilan na baka pasok tayo dito na mga tanikala ng kaaway kung bakit hindi natin na i-share ang mabuting balita o ang ebanghelyo ng Panginoon. Ano-ano ba yung mga tanikala? Dahil sa gabi po na to, nais ng Diyos na palayain tayo.
Dahil ang paghahayag ng mabuting balita ay hindi lamang para sa mga pastor. Ito ay responsibilidad ng bawat anak ng Diyos dahil lahat tayo, yung mga nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, ay mayroong ding responsibilidad na iparanas sa iba yung pag-ibig ng Diyos. Di ba? Hindi maramot ang Diyos, kaya dapat yung mga anak niya hindi rin maramot. May mga tao na hindi makapag-share ng mabuting balita dahil ayaw ma-reject o takot sa sasabihin ng iba, di ba? Baka pagtawanan sila, baka sabihin corny, di ba? Baka naman hindi ako pansinin. Yan yung isang nilalagay ng kaaway upang tayo ay hindi makapag-share ng mabuting balita. Ikalawa, minsan nararamdaman natin na hindi naman ako dapat, ano lang naman ako member lang naman ako ng church. Hindi naman ako pastor eh. Hindi ko naman to trabaho. Diba? O kaya, paano ako mag-share? Ang dami kong nagagawang mali. Paano ako mag-share? Kanina nagkasala ako sa Panginoon. Paano ako mag-share? Di pa maayos yung buhay ko. Ito po ang mga kasinungalingan nilalagay ng kaaway upang hindi tayo makapag-share ng mabuting balita. Pangatlo, tingin mo wala kang kakayahan. Diba? Yung dati, napakahina ng boses ko. Dati, di ako makaharap sa maraming tao. Sabi ko nga, Lord, kung sino pa yung hirap na hirap sa pagsasalita, kung sino pa yung walang kakayahan talaga, yun pa talaga yung gagamitin mo. Kasi, ako, ang tinignan ko lang yung sarili ko. Pero ang tinitingnan ng Diyos, yung nilikha niya. Kung ano yung nilagay niya sa bawat isa, di ba? Wala akong kakayahan eh. Paano ako mag-share? Di ako magaling magsalita. Baka naman magsialisan lang yan. Pangapat, ito magkakakonekta po ito takot magkamali. Diba? Takot na baka meron kang masabi na hindi tama. Siyempre, napakabanal ng turo ng Biblia. Kaya dapat naging maingat tayo. Kaso yung takot na yon, yun yung kumakain na baka may masabi kong mali, baka magkasala lang ako sa Panginoon. Kaya hindi natin nagagawa yung partisipasyon natin sa kaharian ng Diyos. Panglima, kulang ang kaalaman sa Biblia. Diba? Hindi ko po kabisado yung mga verses eh. O kaya, ilan lang po yung verse na alam ko. Paano po pag tinanong ako, ano pang sasagot ko? Yeah. Kulang ang kaalaman sa Biblia. Kaya nga po napakahalaga na nagde-devotion tayo araw-araw, pinalalalim natin yung ating pagkakaunawa sa salita ng Diyos. Dahil ano man yung tinatanim natin sa ating buhay, isang araw mahuhugot natin yan. At yung pang-anim, sa pinakamalungkot po na nagagawa ng kaaway sa isang Kristiyano ay yung mawalan ka ng pakialam o concern sa mga kaluluwa na naliligaw. Yung mga kaluluwa na hindi pa nakakatagpo ng kaliwanagan. Diba? Yung okay naman, Kristiyano na naman ako eh. Okay naman, nagta-text naman ako. Okay naman, uma-attend na ako eh. Okay naman, may part naman ako sa church eh. Diba? Ano yung pakiramdam ng Panginoon kapag ganito yung sitwasyon natin? Actually po, itong anim na to, hindi to survey sa mundo, kundi ito yung madalas, ito yung naranasan ko ng mga tanikala ng kaaway kung bakit hindi ako makakilos, kung bakit hindi ko maihayag yung mabuting balita dati. Kung bakit hindi ako makapag-share. Diba? Hindi naman kailangan ng maraming verses eh. Minsan may mga tao nangangailangan lang na marinig na mahal ka ng Panginoon. Tapos saka mo pag-pray, saka mo yakapin. Diba? May mga tao na pag binigay sa iyo ng Lord yung tamang salita, yung tamang kahit isang salita, tatagos sa kanilang puso. Yung mga tao na samahan mo lang, pakinggan mo lang. Diba? Kaya po, ito ay tanikala ng kaaway upang tayo ay hindi lumago bilang mga Kristiyano. Tanggalin na po natin yung isipan natin na mag-share lang ako kapag marami na akong alam. Kapag leader na ako ng church, kapag pastor na ako, kapag
ready na ako. Tandaan po natin, the moment na tinanggap natin ang Panginoon sa ating buhay, andun na yung pagkilos niya, andun na yung readiness, dahil hindi naman po ito pagalingan eh. Ang pag-share ng mabuting balita ay pahandaan ng puso na sumunod sa Panginoon. At yun po yung pag-aaralan natin sa gabi po na to. Katulad po ng binigay sa atin na verse noong Sunday in 1 Thessalonians 1:4-5, "For we know, brothers and sisters, loved by God, that He has chosen you." Di ba? Malinaw po yan. But He has chosen you. Ikaw at ako. Because our gospel came to you not simply with words, but also with power, with the Holy Spirit, and deep conviction. You know how we lived among you for your sake. Di ba? Sabi diyan, hindi lang sa salita ang mabuting balita na dumating sa kanila, kundi meron tong kapangyarihan na dala-dala ng Holy Spirit at merong conviction sa puso ng mga tao. Kaya nga ang mabuting balita ay kayang magbago ng puso ng isang tao. Sabi nga po sa Tagalog, yamang aming nalalaman, mga kapatid, na minamahal ng Diyos ang pagkahirang sa inyo. Yan po ang maliwanag. Ang pagkahirang sa atin, sapagkat ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang. Diba? Kahit anong ganda mong sabihin, baliwala kung wala po itong kasunod na salita, kundi sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala. Kung paanong nalalaman ninyo kung anong pagkatao ang aming pinatunayan sa inyo, alang-alang sa inyo. Ang church in Thessalonica po, ang iglesia sa Thessalonica, ay isa sa mga pinagmamalaki ng lingkod ng Diyos na si Pablo. Pinakita diyan kung gaano yung pananampalataya nila at kung gaano siya nagpapasalamat sa kanila. Kaya naman pinakita rin niya yung kahalagahan na ito ay hindi dahil sa kanila, kundi ito yung kapangyarihan ng salita ng Diyos at ng banal na Espiritu na kumilos sa kanilang mga buhay. Kaya po, mahalagang maunawaan natin sa paglahad natin dito sa responsibilidad po na to, kasama natin si Holy Spirit, kasama natin ang Diyos, upang yung mga tanikala po na ginagawa ng kaaway ay mapagtagumpayan natin at makalaya tayo. Dahil nais ng Diyos maging malaya tayo. Diba? Hindi tayo limited, hindi yung buhay na nagiging malaya sa mga gawa ng kaaway, ang buhay na mas nararanasan niya yung kabutihan ng Panginoon. So pag-aaralan po natin, yung the power of Holy Spirit working in spreading the gospel. Yung kapangyarihan ng banal na Espiritu na kumikilos sa paglaganap ng mabuting balita. Hindi ko po ito mapaikli, pasensya na akong mahaba. Nag-iisipan ko kanina hanggang nakalimutan ko na rin ayusin ulit. Pero ano nga ba yung meron doon sa spreading the gospel? Ano ba yung kapangyarihan na nandun na kumikilos ang banal na Espiritu? Diba? Kapag tayo nagsha-share, ano ba yung ginagawa niya sa'yo? At ano ba yung ginagawa niya doon sa mga taong share natin? Ano ba yung ginagawa niya sa bawat puso ng tao? Ano ba yung ginagawa niya sa mga taong sumusunod sa kanya? So, una po, isa sa napakasarap sa paghayo natin sa Panginoon ay yung the power for divine opportunities. Yung kapangyarihan para sa banal na pagkakataon o mga pagkakataon na ang Diyos ang nagbigay. Diba? May mga sitwasyon, may mga nangyayari sa ating buhay. Ito ay hindi aksidente. Laging may dahilan ng Diyos kung bakit nakikilala mo yung tao na to, di ba? Kung bakit may mga nakakasalamuha ka ng mga tao, kung bakit may mga nangyayari sa iyo upang makilala mo pala si ganito, si ganon. Power for divine opportunities. Ang divine opportunities po ay isang sitwasyon na ang Diyos ang kumikilos sa buhay natin. Kaya nga po napakasarap kasi sa mga anak ng Diyos, walang aksidente. Lahat ay kalooban ng Panginoon. Kumbaga, lagi siya may binubuksan ng mga pinto sa buhay ng ibang tao na kung saan pwede nating pasukin para maibahagi
ang salita ng Diyos. Kasama ang banal na spirito, syempre. Di ba? May mga pagkakataon na ibinibigay sa atin, kailangan nating maging makaramdam o kailangan na maging sensitibo ang ating puso na may mga tao-taong kinakausap na baka nangangailangan ng tulong natin, nangangailangan ng kaliwanagan. Kaya po, ang pag-share ng salita ng Diyos, di ba, ay magugulat ka lang bakit bigla kang pinadala sa ganon, bakit biglang nangyari to, dahil may purpose ang Panginoon, may plano ang Diyos, at kailangan makita natin saan yung mga nakabukas na pinto. Di ba? Naisip ko nga sa buhay ko, sabi ko, Lord, ilang bukas na pinto na kaya ang napalampas ko? Dahil mayroon akong mga takot. Dahil nahihiya ako. Dahil di ko alam ang sasabihin ko. Diba? Pero, kapag tayo ay lumakad sa kalooban ng Panginoon, mararanasan natin na siya yung nagtatalaga ng mga tamang tao, siya yung nagtatalaga ng tamang pagkakataon, siya yung nagtatalaga ng tamang sitwasyon upang tayo ay makagalaw sa kalooban ng Panginoon. Kumbaga hindi po sobrang hirap unless mission trip. Pero kahit mission trip, makikita pa rin natin yung pagkilos ng Panginoon. Diba na yung seamless, kumbaga parang napaka-smooth ng pagkakataon na binibigay sa atin ng Panginoon. Sabi nga po ng salita ng Diyos, in Ephesians 3:20, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Sabi sa Tagalog, sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Di ba? Hindi aksidente na tayo ay nalagay sa isang pamilya. Hindi aksidente na nalagay tayo sa kanya-kanyang mga barangay. Ang lahat ay plano ng Diyos na kailangan nating lakaran. Sabi nga po dito, higit pa sa maaari nating isipin, higit pa sa maaaring hilingin natin, yung kapangyarihang kumikilos sa ating mga buhay. Iyan po yung divine opportunities na ginagawa ng Diyos sa kanyang mga anak, sa kanyang mga lingkod. Na nilalagyan ni Lord, kailangan na lang nating lakaran. Kailangan mo lang mag-step, kapatid. Dahil walang ibang pinakamasarap sa buhay na to, kundi yung mabuting balita. Yung makilala mo, yung maranasan mo sa buhay mo, sa pamilya mo, na may Jesus na nagmamahal sa atin, may Jesus na nag-aalaga sa atin, may Jesus na kahit anong mangyari, hindi tayo iiwan. Iwanan naman tayo ng pamilya, iwanan naman tayo ng mundo, nandyan siya para sa atin, di ba? Ang sarap ibahagi, ang sarap dumating yun sa buhay natin, at ang sarap na maipasa din natin yung sitwasyon na yon sa buhay ng ibang tao. Ikalawa po, di ba? Kapag dumating na yung divine opportunities, kakailanganin din natin yung power for boldness in sharing the word of God. Yung kapangyarihan para sa katapangan sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Di ba? Magugulat ka na lang po kapag sinimulan mong kahit isang step lang pagtapak na yung paa patungo sa kalooban ng Panginoon, mararanasan mo rin yung kapangyarihan na maging matapang sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Diba? Sabi ko nga po, hindi ito pagalingan eh. Pero ito ay palapitan sa banal na spirito. Yung katapangan nagmumula sa ating Panginoon. At ito po yung hindi katapangan na gumawa ng kung ano-ano, kundi ito yung pinatawag po nating spiritual boldness. Diba? Katulad ng isang leon, pag nakakita ng pagkakataon, susugod at susugod at hindi magpapalagpas, diba? Na kahit anumang bulong ng kaaway sa atin, di ka naman karapat dapat, dahil mga pagkakamali eh. Basta naramdaman natin yung udyok ng Panginoon, lakaran natin. Dahil darating din yung kapangyarihan
ng katapangan na maghayag ng salita ng Panginoon o gawin yung kalooban ng Diyos. Sabi nga po ng salita ng Diyos in Acts 4:13, "Now when they saw the boldness of Peter and John," ito po yung mga tao sa panahon ni Peter at ni John, "and perceived that they were uneducated, common men, they were astonished, and they recognized that they had been with Jesus." Ay po sa Tagalog, nang makita nila ang katapangan ni na Pedro at Juan, at nang malamang sila yung mga taong walang pinag-aralan at mga karaniwan lamang, karaniwan tao po sa kanila, ay namangha sila at kanilang nakilala na sila'y mga kasama ni Jesus. Noong panahon po ni Pedro at Juan, hindi sila dumaan sa formal training ng discipleship o yung pag-aaral ng salita ng kautusan, pag-aaral ng salita ng Diyos, yung formal training. Although nung bata pa sila, ay nakaranas sila ng, ang mga bata pa kasi sila ay dumadaan din sa parang schooling. So, hindi naman sila totally na walang pinag-aralan, kundi hindi sila dumaan sa formal training katulad ng ginagawa ng mga tagapagturo ng batas, yung mga kautusan, mga pariseyo, mga skriba, mga saduseyo, di ba? Wala sila noon eh. Wala sila ng formal training. Karaniwan tao lamang yung mga to. Pero, naikonekta sila dahil sila ay kasama ng Panginoong Yesus. Sino pa bang pinakamatinding teacher ang magkakaroon sila kundi itong Panginoon natin, di ba? Sino pa ba yung pinakamahusay na maestro na makakasama nila? Walang iba kundi ang Panginoong Yesus, di ba? Kahit sa paningin ng tao, wala silang mga pinag-aralan. Karaniwang tao lamang. Pero dahil sila, kasama nila yung Panginoon, nakakita nila yung katapangan ni na Pedro at Juan. Ibig sabihin po, nagkakaroon ng resulta, namamangha yung mga tao sa paligid nila. Ganon din po sa buhay natin. Kaya nga po ang paghahayag ng salita ng Diyos, ang pagbabahagi ng kabutihan ng Panginoon, ay hindi naman kailangan na makatapos ka muna ng Bible school, kailangan ng pastor ka, kailangan marami ka ng alam. Hindi. Ito ay pagsama ng banal na spirito sa ating mga buhay. Diba? Darating yung katapangan, darating yung courage, darating yung boldness, darating yung pagkilos natin dahil sa pagkapangyarihan ng banal na spirito sa ating mga buhay. 'Di ba? Kapag may mga pagkakataon, may mga lumalapit sa atin na may mga taong problemado, senyales na po 'yon. Hindi ito para makapagchismisan lamang kayo. Hindi ito para kaawaan lamang siya, kundi may pinapagawa ang Diyos sa buhay mo upang maranasan nila yung kabutihan ng Panginoon. At dahil po doon, isa sa lagi kong tanong, Lord, ano pong sasabihin ko? Kapag tayo ay linakaran natin yung divine opportunities na binibigay ng Panginoon, nandun na yung boldness to share the word of God, ay darating din yung kapangyarihan to speak the right words. Diba? Para sabihin yung mga tamang salita. Hindi tayo kung ano-ano lang yung sinasabi, di ba? Minsan sa sobrang daming sinabi, naguluhan pa yung tao. Pero, when we have the Holy Spirit in our lives, we have this power to speak the right words. Katulad po ng sitwasyon dito sa Matthew 10:18-20, kung saan sinabi po ng Panginoon, sabi sa kanila sa mga disipulo, "On my account, you will be brought before governors and kings as witnesses to them and to the Gentiles. But when they arrest you, do not worry about what to say or how to say it. At that time, you will be given what to say, for it will not be you speaking, but the Spirit of your Father is speaking through you." Kaya nga po, magugulat kayo kapag nagsimula kayong, halimbawa sa prayer pa lang, di ba? Makapansin nyo yung mga unang nag-pray, kinakabahan, minsan may nakalimutan ka pa, minsan may mga hindi ka nasabi, kaya susulat natin. Eventually, makapansin nyo, pag nagpe-pray ka ng patagal, mas gumaganda yung prayer. Mas gumaganda yung nasasabi mo sa ibang tao. Diba? Kung dati hindi mo alam yung paano sabihin, makapansin mo yung kaibahan ng nararanasan yung kapangyarihan ng Panginoon. Kaya po dito, sa Matthew 10:18-20, hindi lang to
para idepensa ang kanilang sarili, kundi sila ay magiging patotoo. 'Di ba? Hindi naman nila didepensa yung sarili nila, kundi idedepensa nila, papatotohanan nila yung ebanghelyo o mabuting balita na dala-dala nila. Kaya ito rin yung kapangyarihan na mararanasan natin. Sabi nga dyan sa verse 19, kapag iniharap na kayo sa hukuman, o kapag iniharap tayo kung kani-kanino, huwag kayong mabahala kung ano ang inyong sasabihin o kung paano kayo magsasalita, sapagkat ipagkakaloob sa inyo sa oras na iyon ang inyong sasabihin. Ito pa yung maganda sa verse 20. Ang sabi doon, hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Diba? Yung Spirit, yung Holy Spirit that is working in our lives, yung si Holy Spirit na gumagabay sa atin, ang magbibigay din ng mga tamang sasabihin at tamang salita na ating ipapahayag. Kaya po, nagkakaroon ng bunga. Diba? Kaya po, nagkakaroon ng magandang resulta dahil may pagkilos ng banal na spirito. Kaya kahit anong pilit mo, kung hindi iyon yung kalooban ng Panginoon, kaya nga po minsan, di ba, kapag ka merong kang sinesharan, tapos kahit anong sabihin mo, lagi siyang kontra. Wala pa rin. Pero hindi ibig sabihin, wala pong nangyayari. At least natamnan natin sila ng salita ng Diyos. May buto na natanim sa puso nila. At may kapanahonan ang paglago ng buto na yon. So, kaya po kapag may mga nakakausap tayo o meron tayong mga gustong bahagian, manalangin tayo, nagabayan at patuloy na tulungan ng banal na spirito upang masabi natin yung tamang salita na kakailanganin nila. Halimbawa sa isang may sakit, kahit anong sabihin mo na magandang buhay, may lumapit sa'yo na may sakit, ng problema, walang pagkain, nagugutom, although hindi man niya sabihin na nagugutom siya, kahit anong sabihin mo na magagandang bagay, sa kaharian ng Diyos may kagalakan. Sa kaharian ng Diyos may kapayapaan. Diba? Kung hindi yun yung kailangan nilang marinig, kung hindi yun yung kailangan nilang maunawaan, walang epekto. Or meron mang epekto pero hindi yun yung sapat na akma sa tamang kapanahonan. Kung baga po, hindi lang to sa salita kundi pati sa action. We will be led by the Holy Spirit. Gagabayan tayo ng banal na Espiritu. Kung ano yung dapat natin gawin? Sabi nga sa kanina, sa hindi lang kaharian ng Diyos, hindi lang sa salita, kundi sa kapangyarihan na ang taong nagugutom, walang ibang desire kundi makakain. Diba? Kaya darating yung tamang salita, tamang action na ibibigay sa atin ng Panginoon. Hindi lang to sa salita, I believe, kundi yung tamang action, ibibigay din sa atin ng Panginoon upang maganap yung kalooban ng Diyos. Dahil muli, nalulungkot ang Ama kapag may mga tao na ayaw lumapit sa Kanya o kaya hindi pa siya kilala o kaya nahihirapan, naliligaw at bulag sa katotohanan. Kaya tayo, ang gagamitin ng Panginoon upang maranasan nila yung kagandahang loob na ibinigay sa atin ng Panginoon. At panghuli po, dito na ako magtatapos. Kapag laharan po natin yung mga kapangyarihan na to, darating yung punto na mararanasan yung mga kausap natin yung kapangyarihan para sa kaligtasan. Na dati wala naman silang Jesus Pero dahil sa paggamit ng buhay natin para sa Panginoon, makikilala nila yung Panginoong Jesus at makakatawid sila patungo sa buhay na inilaan ng Diyos. Kung dati papunta silang impyerno dahil walang Jesus, dahil nakilala nila ang Panginoong Jesus sa buhay natin, mararanasan nila yung buhay na magkaroon ng relasyon sa ating Amang nasa langit. Diba? Hindi yun dahil mahusay tayo, kundi yun yung kapangyarihan ng salita ng Diyos na yung mga ginagawa natin ay eventually it will lead them to salvation. Yung maranasan nila yung kaligtasan. Kaya sabi ng salita ng Diyos, kapag may mga sitwasyon tayo, kapag may mga inilalapit tayo sa Panginoon, huwag kang magsawang gumawa ng mabuti. Huwag kang magsawang manalangin. Huwag kang magsawa
na bahagian sila. Huwag kang magsawa na ilapit sila sa Panginoon dahil sang araw aanihin din natin yung ating mga itinanim. Kaya kung meron tayong pinapanalangin, huwag tayong magsawa dahil sang araw yung power for salvation mararanasan ng mga ipinapanalangin natin. Sabi nga ng salita ng Diyos, ang sabi ng lingkod ng Diyos in Romans 1:16, "For I am not ashamed of the gospel." Hindi siya nahihiya sa mabuting balita because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jew, then to the Gentiles. It is the power of God that brings salvation. Amen? Na hindi tayo kundi tayo lamang ang magiging daan upang maranasan nila yung kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. Sabi nga dyan sa Tagalog, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griyego. Kapangyarihan niya ng Diyos na kumikilos sa ating buhay upang mapalaganap yung kaligtasan ng Panginoon, upang sila ay dumating sa punto na kilalanin at manampalataya sila na oo nga Lord, kailangan kita sa buhay ko. Panginoong Jesus, maghari ka po sa buhay ko. Dahil ito ang nais ng Diyos para sa atin. Okay, we need to spread the gospel of God. Recap lang po, the power of Holy Spirit working in spreading the gospel. Ano ba yung mga kapangyarihan ng Banal na Espiritu na kumikilos kapag tayo ay nagiging bahagi ng paglaganap ng mabuting balita. Una, yung divine opportunities, yung power for divine opportunities. Siya yung nagtatakda. Siya yung nagbibigay ng mga tamang pagkakataon. Diba? Hindi po aksidente, kundi ito ay kalooban ng Panginoon upang maganap yung nais niya. Upang maranasan, mapakinggan yung salita ng Diyos ng mga taong gusto niyang pakinggan. Diba? Kaya magpasalamat po tayo kasi ito ay pagkilos ng Panginoon. At dahil dyan, mararanasan din natin yung boldness in sharing the Word of God. Sa katapangan, di ba? Nakita sa atin yung katapangan sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Na kahit anong sabihin lang, hindi naman totoo yung religion nyo, hindi naman totoo yung praise the Lord, praise the Lord. Ikaw at ako, makakatayo at maibabahagi ang katotohanan at ang karanasan natin sa Panginoon na tunay ang Diyos na sinasamba natin. Merong katapangan, di ba? Makita sa atin yung boldness. Makita sa atin yung pagkilos ng banal na Espiritu sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Di ba? Kahit na di ba sabihin ng kaaway, nakakahiya naman, baka tanggihan ka. Kapag naramdaman natin ang kalooban ng Diyos, gawin natin. Dahil hindi naman tayo yung kikilos Hindi naman tayo yung hihipo ng puso nila. It is still the power of God working in their lives. Ang dapat lang natin gawin, lakaran at tayuan yung nais ng Diyos. At dahil doon, makikita rin natin yung power to speak the right words. Maingat ang Diyos sa mga salita. Kaya dapat maiging maingat din tayo sa mga tamang salita. At mararanasan natin to. Minsan, hindi mo naman pinagplanuhan pero dumarating sa iyo yung mga salita dahil yun pala yung nais ng Diyos. Dahil yun yung kalooban ng Diyos. Kaya hindi to sa pahusayan, paramihan ng parodihan, kundi ito ay palapitan sa banal na Espiritu. At panghuli po, the power for salvation. Na ang bawat isang binabahagian natin ay dumating sa punto na maranasan nila at makilala nila yung kaligtasang nagmumula sa Diyos. Ito po ay, kung mapapansin niyo yung 1 to 4, complete package na mula sa Panginoon. Ang kailangan natin gawin ay lakaran at tayuan ang nais gawin ng Diyos sa ating mga buhay. At huwag nating pakinggan ang mga bulong ng kaaway. Dahil nais ng Diyos, ang isang tunay na Kristiyano ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi naman kailangan magaling, hindi kailangan mahaba, hindi kailangan katulad ng isang preaching. Pero mahalaga nandun ka sa kung saan ka nilaloob ng Panginoon. Dahil doon kikilos
ang kapangyarihan ng Panginoon sa ating mga buhay. At iiwanan ko po ito sa inyong isang verse sa gabi po na to. Sulat ni Pablo kay Timoteo. Sulat ni Pablo sa isang batang pastor. Nang sabi niya, preach the word. Ano kaya ang dinadaanan ng Timoteo, di ba? Sabi niya dyan, be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage. At yung huli, naging pating tingnan at alalahanin yung paalala ni Pablo kay Timoteo with great patience and careful instruction. Di ba? Katulad ni Timoteo, pwede rin tayong matuto mula sa paalala o salita ng lingkod ng Diyos sa kanyang buhay. Paano ba maging isang mabuting anak ng Diyos? Paano ba maging mabuting isang lingkod ng Diyos? Ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtsatsaga at pagtuturo. Diba? Kaya minsan, darating ka sa panahon na parang wala naman nangyayari. Paulit-ulit na lang. Pero ang paalala ng Biblia, may buong pagtsatsaga at pagtuturo. Gagabayan tayo ng Panginoon upang manatili at ipagpatuloy yung mga pinapagawa sa atin ng Panginoon. Pero kailangan nating ng buong pagtsatsaga at pagtuturo, yung maingat na pagtuturo sa mga lingkod o sa mga tao na pinapaabot sa atin ng Panginoon. So, muli po, maraming salamat po sa Panginoon sa gabi na to, sa mensahe ng Panginoon na pinaraan po sa aking buhay. At nawa po ay mayroon tayong natutunan sa gabi na to kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos at kung ano ang ating responsibilidad sa tinatanggap nating na mga mabuting balita mula sa Panginoon. So yun lamang po at maraming salamat po sa Panginoon, sa Diyos po ang papuri at binibigay ko na po sa ating pinakamamahal na pastora, Pastora Remy. Isang pinagpalang gabi po sa lahat. Naririnig po ba ako? Amen po. Amen po. Amen and amen. Napakaganda ng mensaheng tinanggap natin ngayong gabi. Ang isang trabaho at isang misyon ng mananampalataya ay yung ipalaganap ang ebanghelyo, yung mabuting balita. Dahil para din lang yung itinanggap ka, may napanood ka, kailangan ikalat mo. Kung kaya nating magkalat ng balita na napanood natin sa news o yung mga napapanood nating magagandang pelikula, lalo na magandang ipahayag yung mabuting balita ng Panginoong Jesus. Dahil sabi nga marami nagsasabi, papasok na tayo sa Great Apostasy. Ano ba yung Great Apostasy? Dahil nakikita naman natin kung papaano na pasama ang mundo, na maraming hindi mo iisipin na mga krimen na kayang gawin ng tao sa kapwa-tao, minsan sa sariling magulang, sariling anak, sariling kamag-anak, na nagpapakita na tunay na sumasama na ang mundo, wala nang takot sa Diyos. Kaya naman, dapat double time din tayo sa pag-share ng ebanghelyo. Tinanggap natin ang mabuting balitang yan at trabaho natin na ipakalat natin. At malinaw naman ang sinasabi, yung turo ni ngayong gabi, ang Panginoon ang nagbibigay ng oportunidad. Magbubukas siya ng opportunity
kailangan lang nandoon yung willingness mo at kailangan malinaw mong naririnig yung tinig ng banal na spirito na nagkukundik sa'yo o nagtutulak sa'yo na para gawin ang isang bagay. Pagka alam na alam mo, hindi mo magagawa kung hindi mo susubukan. Hindi mo magagawa kung mauuna yung na-share kanina, mauuna yung takot, mauuna yung hiya, mauuna yung wala kang pagtitiwala sa sarili mo. Ang kailangan lang magtiwala ka sa banal na spirito na kikilo sa pamagitan mo. Ikaw yung magiging bibig ng Diyos para ipahayag yung kanyang salita. At hindi mangyayari yan, hindi mo ibubuka ang iyong bibig. Ang kailangan lang natin ay sumunod. Kasi lahat ang banal na spirito ang kikilos. Siya magbibigay sa iyo ng tamang salita. Siya ang magbibigay sa iyo ng tao na kakausapin. At pag ginawa mo na yun, nandoon na yung opportunity, nandoon na yung tapang para magsalita, nandoon na yung binigyan ka na ng word. Ano ang pinakamaganda? Siyempre, madadala mo sa kaligtasan, maibibigay mo yung salvation o kaligtasan ng kanilang kaluluwa. May babasahin lang ako na isang verse. Ito ay mula sa Matthew chapter 24. Ito yung sinasabing sa pagwakas ng panahon, darating yung great apostasy. Maraming tatalikod sa Diyos, maraming manlalamig sa Diyos, maraming masama, napasama pa ng pasama. At ito ang paalala sa verse 14. Kailangan yung mga mananampalataya, patuloy lang kung ano yung mandato ng Diyos na ipalaganap na ang kanyang salita. Ang sabi dito, sa Tagalog ko na lang babasahin. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipapahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Napakaganda ng plano ng Panginoon. Ikakalat niya yung isa nga to the ends of the world, to the ends of the earth. Ikakalat niya hanggang hindi nalalaganapan ang lahat ng lugar, ng lahat ng bahagi ng mundo na ito, hindi pa magbabalik ang Panginoon. Hindi pa matatapos, hindi pa darating ang wakas. Kasi pag bumalik ang Panginoon, paghuhusga na yun. Kukunin na yung kanyang tinupos at huhusgahan yung hindi pumili sa Panginoon. Amen? Kaya tumulong tayo sa mga taong naliwanagan na, nabigyan na ng mabuting balita. At syempre, kailangan gawin natin yung parte natin. Hindi ka niligtas para maligtas ka lang. Niligtas ka ng Diyos para din gawin mo yung mga utos niya. Kasi questionable sa isang mananampalataya yung hindi nakakapag-share ng mabuting balita ng Diyos. Kasi hindi nito mapipigilan. Dapat hindi mo kayang pigilin sa sarili mo yung pag-share ng Panginoong Jesus. Lalo na kung mahal na mahal mo, kung mahal na mahal mo yung Panginoong Jesus, hindi ka titigil na ma-share siya sa iba. Yung maranasan ng pagmamahal ng Panginoong Jesus, yung maranasan ng presensya ng Lord, gusto mo rin maranasan yun ng lahat
ng kaluluwa na hinahanap ng Panginoon. Amen? Kaya patuloy natin pagbulay-bulayin yung tinanggap natin ngayong gabi at hingin natin, katulad nga ng binanggit ni Pastor Aris, panalangin natin. Hingin mo sa Lord yung oportunidad, hingin mo sa Lord yung katapangan, hingin mo sa Lord yung salita niya. Pero maganda, syempre, meron ka ding mga memorized na verses patungkol sa mabuting balita. Kaya nga, madalas sinasabi ko, alam mo lang yung John 3:16 at John 14:6. O kaya yung tinatawag na Romans Road to Salvation. Tandaan natin, nalakaran na natin yung sa devotion, yung aklat ng Romans. Matapos na natin hanggang chapter 11. O kasi simulan na natin yung chapter 12. Malinaw na malinaw doon ang plano ng Panginoon sa kanyang mga hihirangin at plano ng Panginoon para sa kanyang itatakwil. At yung malinaw din talaga na merong hindi mananampalataya. Pero kung may inilalapit ang Lord na tao, share natin. Huwag nating ipagkait. Kaya nga ang tawag sa kanya ay mabuting balita o magandang balita dahil ito ay nagbibigay ng kaligtasan. Amen po? Amen. Amen po. Amen po. Amen po. Sige, bilang pagtatapos, ay tayo ay magpapasalamat sa panalangin at dudulog din tayo sa panalangin. May gusto bang i-share yung iba? May gusto bang magdagdag pa? Sige po, meron bang prayer request kung wala nang nais na magsusumpa o magdagdag doon sa itinuro sa ating Pastor Aris? Tinuro sa atin ni Lord. Kasama po sa prayer, Pastor Remy, si Gwen Sermona at saka yung kanyang pamilya na dumadaan sila No? sa Hindi ko naintindihan kung sino yun. Pamilya Gwen. lang natin. Sino? Gwen Sermona. Gwen? Oo. Gwen? Oo, nagkaasawa siya dito sa merkado. Tapos, last time natulungan ko siya, humingi sa akin ng tulong, natulungan ko, pero hindi ko na-share yung mabuting balita. Ngayon, binigay siya muli sa akin. Kung kailan nalayo, doon ko siya na-share ng gospel. Nasa siya ngayon, Antipolo. Dumadaan sila sa hirap, kasama yung kanyang mga anak. Kasi iniwanan niya yung asawa dito. Ibig mo sabihin nakipaghiwalay sa asawa? Oo, kasi parang nambabae yung asawa. Kaya iniwan niya. Nakakaawa yung mga bata na nadadamay sa hirap. Ngayon, sinare ko sa kanya ang Panginoon kung paano magagabayan sila sa buhay nila. Yun, tama-tama yung topic na yun. Yun lang po. Sige po, meron pa ba?
Sige, kung wala na, tayo ay dumulog sa ating Panginoon. Magpasalamat tayo sa pagsama sa atin at yung sa kabutihan mo. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin, aming Diyos, aming banal, na nakalukod sa langit. Salamat po, Lord, sa pagsama mo sa amin. Salamat po, banal na Espiritu, sa karunungan, sa kaunawaan na ibinigay mo sa amin sa pamagitan ng iyong mensahe na ipinadaan mo kay Pastor Aris. Salamat po, Lord. Alam namin, meron kami mga tungkulin, meron ka mga utos na dapat naming gawin, gampanan, dapat naming sundin. Tulungan mo po kami, Lord. Tulungan mo po kami ba ng Espiritu. Alam namin po na napakahalaga na maibahagi ang iyong mensahe ng kaligtasan, ang Ebanghelyo. Kaya naman gamitin mo po ang mga kababaihan, ang CWA, para ihayag ang iyong salita, ang iyong mabuting balita. Huwag mo pong hayaan, Lord, na ang mga mahal namin sa buhay ay hindi ito matanggap, hindi nila marinig. At lahat, Panginoon, ng tao na ilalapit mo, tulungan mo po kami na maging malinaw yung kilos at gabay ng banal na Espiritu para magamit namin yung kapangyarihan na ibinigay mo, kasi binigyan mo kami ng kapangyarihan para ipalaganap ang iyong mabuting balita. Binigyan mo kami ng salita sa pamamagitan ng Biblia, at binigyan mo kami ng banal na Espiritu na tutulong sa amin para sundin ang utos na ito. Kaya Panginoon, gamitin mo po yung bawat isa, bigyan mo po kami ng tapang, magbukas ka po ng opportunity, at higit sa lahat, Panginoon, ay yung gagawin namin ito dahil mahal ka namin at dahil utos mo ito na aming dapat gawin. Dahil gusto rin namin, Lord, na mahanap yung mga kaluluwa tinatawag mo. Salamat po, Lord, sa buhay ng iyong lingkod, ng iyong mga lingkod. Salamat po sa buhay ni Pastor Aris, na patuloy sa CYA. Patuloy mo po siya, Panginoon, gabayan sa lahat ng kanyang gagawin. Palalimin, Panginoon, sa iyong salita, sa karunungan na nanggagaling sa iyo, sa kaunawaan na nanggagaling sa iyo. Bigyan mo rin siya, Panginoon, ng magandang kalusugan, kalakasan sa araw-araw, at higit sa lahat, yung passion to do your will, yung masunod araw-araw yung kalooban mo, magawa araw-araw yung panawagan mo sa kanya. At samahan mo rin po siya, Panginoon, sa kanyang pag-aaral. Dahil nais namin, Lord, na hindi lang siya nag-aaral, kundi nais katulad ng kanyang desire, Panginoon, na makakuha siya ng magandang grado at ng honor sa kanyang ginagawa, dahil ang honor na nakukuha niya, Lord, ay ibabalik niya para sa kaluwalhatian mo. Ang lahat po ng pangailangan niya, Lord, ikaw ang tumustos, at sa lahat, Panginoon, ng sitwasyon na pagdaraanan niya, huwag mo po siyang iiwanan, at huwag mo po siyang, lagi mo po siyang sasamahan. Pagpalain mo po yung kanyang buong pamilya, at pagpalain mo po yung kanyang buhay at ang kanyang lahat ng ginagawa. Salamat po, Lord, sa bawat mga kababaihan na naririto ngayon. Samahan mo rin po sila, ilang buong pamilya. Ingatan sa araw-araw, gabayan sa lahat ng gagawin, at nawa, Panginoon, ay magsimula ang bawat isa na maghayag ng iyong ebanghelyo, ipahayag si Kristo, kung paano si Kristo ay nabuhay sa kanilang mga puso, at namumuhay sa kanilang espiritu, ay maibahagi rin po nila iyon
sa kanilang mga mahal sa buhay at syempre Panginoon sa lahat ng mga bubuksan mo na opportunity sa lahat ng tao, Panginoon, na ilalapit mo sa kanila, na maging sensitibo lamang kami, Panginoon, na makita namin yung binubuksan mong pagkakataon para maibahagi ang Panginoong Jesucristo. Dumudulog din po kami, Panginoon, sa panalangin na na hinihingi ni Pastora Feli kay Gwen na nasa Antipolo. Alam mo po, Panginoon, yung sitwasyon niya. Alam mo po, Panginoon, yung mga hirap na dinadaanan niya, lalo na sa paghihiwalay ng mag-asawa. Gamitin mo po, Panginoon, yung pagkakataong ito na lumapit siya sa iyo. Yung mga solusyon para sa lahat ng pangailangan niya sa pagkakaayos. Ikaw po ang magbukas nito at magdugtong kung ano yung dapat yung tali na naputol. Ikaw po ang magdugtong. Huwag mo pong hayaan, Panginoon, na yung kaguluhan at kaguluhan ay magpatuloy, kundi magkaroon ng kaayusan. At abutin mo rin po yung kanyang asawa na hanapin niya yung mas piliin niya yung tama, piliin niya yung kanyang totoong pamilya. Lahat po, Panginoon, ay may kaayusan kung lalapit siya sa iyo at hihingi ng tulong at magpapasakop sa lahat ng kung ano yung nais mo na dapat nilang sundin. Ganon din po, Lord, lumalapit kami para sa lahat ng may karamdaman o nagpapagamot. Si Kuya Admer, Panginoon, bigyan mo po siya patuloy ng kalakasan. Lalo na, Panginoon, alisin mo po yung takot sa puso niya at palitan mo ito ng pagtitiwala na kaya mo siyang pagalingin. Gamitin mo po yung mga doktor na tumitingin sa kanya at yung gamot na iniinom niya para sa kanyang lubos na kagalingan. Yes, At Lord. sa lahat, Lord, alam ko po maaring ito ay pagbubukas mo para makasama namin siya sa iglesia. Tulungan mo po kami, Lord. Abutin mo po siya. Kinakalag namin, Panginoon, yung tali ng maling pananampalataya na at ito po ay palitan mo ng tunay na pananampalataya sa iyo. Yes, Lord. Samahan mo po sila kasama si Sister Tess sa kanilang buhay na kahit dalawa lamang sila ay bibigyan mo sila ng kaayusan, bibigyan mo sila ng kagalakan sa kanilang pagsasama at Yes, sa lahat ay kalakasan at pagpapala ng gagaling sa iyo. Maging si Pastora Rosie, Panginoon, na maraming singaw sa kanyang bibig. Hinihingi namin, Panginoon, din yung kagalingan. Yes, Lord. Ang kailangan lang niya, Panginoon, baka kulang siya ng vitamin C. At magkaroon ng lubusang kagalingan, maski yung bino-workout pagdating doon sa kanyang mga buto, bigyan mo rin po ng kalakasan yung kanyang Yes, Lord. buto. Yung paggagamot sa kanya, maging maayos at maging epektibo. At sa lahat po ng maaring may sakit din, humihingi po kami ng kagalingan at provision para sa mga pangailangan para sa paggagamot. At dinadalangin din po namin, Lord, na yung sa panahon na ito na sobrang init, tulungan mo po yung aming bansa na magabayan ng tama yung mga mamamayan, yung pagtitipid sa tubig, pagtitipid sa kuryente, at higit sa lahat, Lord, bigyan mo kami ng magandang panahon. Huwag naman po, Panginoon, na yung pino-forecast nila na aabot na 45 degrees.
tamang-tamang init lamang po, Panginoon. At ilayo mo po ang bawat isa, ang bawat pamilya sa mga sakit na dulot ng tag-init. Patuloy din sa namin, Panginoon, na dinadalangin yung mga bata na maaring may exams, yung mga anak ng mga kapatid na mga nag-aaral na maaring may exams, katulad ni Gail at ni Jaden na mag-exam sa Friday. Abutin mo po sila, Panginoon, tulungan sa exams, paalala mo po sa kanila yung mga pinag-aralan at bigyan ng tamang physical and mental condition para mas maging maayos yung pagsagot nila sa exams. At naalala ko rin po, Panginoon, si Ma'am Weng na nasa Tarlac ngayon para sa Claraan. Ingatan mo po sila kasama na si Juliana na nagpo-compete. Ingatan mo po sila at lahat ng mga bata na naroon, tulungan. At kung mamarapatin mo po, Lord, ay makapag-uwi sila ng panalo at makauwi sila, Panginoon, ng ligtas at maayos. Nawa, O God, ay ang paggabay mo ay ibigay mo sa lahat ng mga guro na nandoon na gumagabay din sa lahat ng estudyante. Salamat po, Panginoon. Ngayon, mga hanap buhay, mga businesses, ikaw po ang patuloy na magpala. Yes, Lord. Ang bawat pamumuhay, Panginoon, ang bawat pangangailangan, ang bawat solusyon sa mga problema na daraanan at maaring kasalukuyang problema na hinaharap, tulungan mo po yung bawat isa. At Opo. maalala ko rin po si Kim na nagsimula ng bagong trabaho, pagpalain mo po siya at gabayan. Nabigyan mo po siya ng pabor ng mga tao na naroon, na maging masaya, Panginoon, at hindi stressful yung kanyang pagtatrabaho. Gabayan mo po Amen. siya sa lahat ng Amen kanyang po para ginagawa. kay Kim. Yes, Lord. Amen. Salamat po, Lord. Actually, ikaw lamang po ang aming pupurihin, kaya patuloy kaming lumalapit sa iyo para sa aming bansa. Marami pa rin, Panginoon, na mga nagrarally, marami pa rin hindi satisfied sa mga programa at sa pagsisilbi ng aming presidente. Tulungan mo po yung aming gobyerno sa pangunan ng presidente na maging maayos at mas maging maganda, maunlad ang bansang Pilipinas. At tulungan mo po kami doon sa ginagawa ng China na pambubuli. Kanina ay may ginawa na naman silang karahasan na tulungan mo po yung aming bansa kung paano haharapin Lord. yung sitwasyon na ito. At ikaw rin po, Panginoon, ang kumilos para sa bansa naman na gumagawa ng karahasan. Ikaw po ang gumawa ng paraan para umalis sila sa aming teritoryo. Salamat po, Lord, dahil alam namin na mahal mo ang aming bansa at mahal mo ang lahat ng mga mananampalataya at mahal mo yung mga taong nais mong abutin namin sa pamagitan din ng iyong pagmamahal. Salamat po, Lord. Sa gabing ito, samahan mo po kami at ingatan. At muli ay yung pag-iingat mo ay mapa sa bawat pamilya at ang pagpapala mo ay mapa sa bawat pamilya. Bigyan mo po kami ng maayos na nakapahingahan ng tulog at ihanda mo po kami muli sa araw ng bukas. Nawa, O God, simulan namin yung paghahayag na yung salita. Bigyan mo po kami ng resolve, yung talagang gawin yung paghahayag ng mabuting balita. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming
pagsamo, ang aming pananalangin. Alam namin, Panginoon, ay sama-sama namin itong dinideklarahan ng kasagutan dahil ito ang pangako mo na 1, 2, 3 taon na nagnanalangin sa pangalan mo na doon yung kasagutan sa Yes. panalangin. Salamat pong muli. Ito ang aming idinulog sa iyo at ito ang aming pagsamo. At ito po ay idinadalangin namin sa pangalan ng nag-iisa naming Diyos, ang aming makapangyarihang Diyos, ang aming manunubos, at wala na pong iba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat Amen. po ay magsabi na Amen po. Amen. Amen po. Salamat po. Salamat po sa lahat. Salamat po sa lahat. Thank you, Lord. Thank you po. Thank Yan na you po. sa inyo. Ano kaya tinuturo? Sa lahat, good night. Good night po. Good night. Oo nga, natutulog pala. Bye-bye ka na. Bye-bye po. Bye-bye. Night and God bless you all. Night End po. up po natin yung Bye-bye. Love you. Sa inyo. Hinapin End up po natin ang session. Good night and God bless you all.